Welcome sa Panlasang Pinoy! Ang lulutuin natin ngayong araw na to ay tamang-tama sa mga kids dahil sigurado ako isa ito sa mga paborito nila. Ang tinutukoy ko ay yung pork na version ng burger steak. At bukod dyan, ipapakita ko rin sa inyo kung paano gumawa ng mushroom gravy. Tawagin na lang natin itong pork burger steak with mushroom gravy. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Giniling na baboy, garlic powder, onion powder, breadcrumbs. Kailangan din natin ng ground black pepper, ng asin, at ng itlog. Pagdating naman sa ating mushroom gravy, ito yung button mushroom, hiniwa ko lang. Butter, all-purpose flour, at ng Knorr pork cube. Gagamit din tayo ng tubig at ng mantika. Kung handa na yung mga ingredients at ready na rin kayo, o tara na, magluto na tayo. Gawin muna natin yung pork burger patty. Ilagay ko lang yung ground pork sa isang malaking mixing bowl. Ihalo na natin yung ibang mga ingredients. Ito na yung garlic powder, onion powder. Ilagay na rin natin yung asin at ang gamit ko ay yung pinong iodized salt. Pati na rin itong ating ground black pepper. At magkakrak lang tayo ng isang perasong itlog. Haluin lang natin itong mabuti. Kakamayin ko na para mas mabilis. Pwede tayong gumamit ng guantes o ng gloves, o pwede rin tayong maghugas lang ng kamay basta siguraduhin natin na malinis ang ating kamay bago natin ito gawin. At mapapansin ninyo medyo basa yung ating mixture, kaya naglalagay tayo ng breadcrumbs. At itutuloy ko lang ang paghalo. Itong breadcrumbs ay pwede nating i-consider na binder. At ang ginagawa nito ay ina-absorb yung excess na moisture. Yan. At once na mahalo na nating mabuti, ready na to, pwede na natin gawin yung ating burger patty. At eto na yung gusto nating consistency. Tamang-tama lang, di ba? At hindi na siya masyadong basa. Kukuha lang ako ng ice cream scoop para lang maging uniform yung size ng ating burger patty. Mga 2 scoop lang para sa isang burger patty, okay na yan. At ang katumbas nito ay nasa mga 1/3 cup. Iro-roll ko lang ito into a bowl-shaped figure at pagkatapos ay ifa-flatten na natin. Maraming paraan sa pag-flatten. Pwedeng yung kamay lang natin or pwede tayong kumuha ng 2 platito. Kung yung platito ang gagawin natin, ilalagay ko lang yung mixture sa ibabaw ng isa. At pagkatapos ipipress lang natin, kuha pa tayo isang platito at dahan-dahan lang natin ipipress. Hanggang sa ma-flatten na yung mixture sa ilalim. Yan. Ready na tayo para iprito itong ating pork burger patty. Magpapainit lang tayo ng isang pan at lagyan lang natin ng mantika. At iprito na natin isa-isa yung ating pork burger patty. Mga 2 piraso lang muna ang lulutuin natin at the same time. At ang ginagawa ko dito, simple lang. Piniprito ko lang yung isang bahagi ng mga 3.5 to 4 minutes. At nasa low to medium heat lang tayo para hindi kagad masunog. At habang piniprito natin, tatakpan natin itong ating lutuan. Nang sa ganun ay matrap yung steam. Para habang niluluto yung ilalim, natrap yung steam pati yung ibabaw maluto rin. And after mga 4 minutes, babalik na rin lang natin ito. At once na mabaliktad, pipirituhin lang natin yung kabilang side ng 2.5 minutes. Makalipas ang 2.5 minutes, kukuha lang ako ng tubig. Mas magiging exciting na itong gagawin natin. Ilagay na natin yung tubig dito sa ating pan. At yan, mapapansin niyo, di ba? Kumukulo kagad dahil mainit yung ating pan. At nagke-create kagad ng steam. Takpan natin kagad itong ating lutuan. At ituloy lang natin ang pagluto ng 3 minutes pa.
Kumbaga meron na tayong 2.5 minutes plus 3 minutes. So 5 minutong pagluluto para sa side na to. Ang kagandahan niyan, nagiging lutong-luto na itong ating pork burger patty. At moist na moist pa rin ito. At syempre, hindi kaagad masusunog dahil nilagyan natin ng tubig. Yan, so babalik ta rin ko lang. At ilipat na natin ito sa isang malinis na plato. Gagawin lang natin yung same step na ginawa natin dun pa sa ibang mga pork burger patty na meron tayo. Iset aside muna natin itong naprito na natin na patties at maglalagay tayo ng panibagong batch. So ganun din yung gagawin natin sa ating mga bagong batches ng burger patties. At once na maluto na natin lahat ng ating burger patties, ay ilalagay lang natin lahat sa isang serving plate. I-arrange na natin. At lutuin naman natin yung ating mushroom gravy. Ito madaling-madali lang to. Maglalagay lang tayo ng butter sa isang pan at tunawin lang natin. At once na matuno na yung butter at mag-start na itong magbubble, nakagaya nito, pwede na nating ilagay yung mushroom. Meron tayong dalawang option pagdating sa pagluto ng mushroom. Ang ginagawa ko ay niluluto ko agad yung mushroom dito sa butter. Kumaga parang ginigisa natin sa butter. Pero mabilis lang to. Mga 30 seconds lang. At pagkatapos nito ay ilalagay na natin yung all-purpose flour o yung harina. Yung isa namang option ng mushroom ay ang paglagay dito once ready na lahat. Kumbaga kung luto na yung ating sauce o yung ating gravy, tsaka pa lang natin ilalagay yung mushroom. Mas pinili ko itong option na to, yung niluluto kagad yung mushroom, nang sa ganon kumapit yung lasa ng mushroom dun pa lang sa butter. Sa umpisa pa lang, para talagang maging malasang malasa ito. So nilagay ko lang muna yung kalahati ng all-purpose flour. Haluin lang nating mabuti yan. At ubusin na natin yung flour. Kumbaga ang paglagay natin sa harina, dahan-dahan lang at gradual. Gumagawa tayo ng brown sauce. Kaya kailangan nating lutuin yung harina dito sa butter na mga 10 to 15 minutes. Depende yan hanggang sa makuha natin yung kulay na gusto natin. Gusto natin medyo dark dahil brown sauce ang ating ginagawa. Ang importante, halu-haluin natin ito habang niluluto. Huwag lang nating pabayaan na nakaupo yung ating mushroom, pati yung ating harina, no? Dahil masusunog yan. Dapat halu-haluin natin yan every minute. At yan yung gusto nating consistency. At this point, dapat naamoy nyo na yung medyo nutty na aroma nitong ating mixture. So, ang gagawin ko ay ilalagay ko na yung tubig. Pagdating sa tubig, gradual lang ang paglagay natin. Konti muna yung nilagay ko, haluin lang natin. At habang umiinit yung tubig, mapapansin nyo yung unti-unting lalapot na ito. O yan, di ba? Malapot na. Lagyan natin uli ng panibagong tubig. Nang sa ganun ay lumabnaw ng konti. At haluin natin uli. So gagawin natin itong same step na to hanggang sa maubos na lahat ng tubig. At ang gusto natin consistency dito, hindi sobrang lapot at hindi rin sobrang labnaw. Yung tamang-tama lang. Halo lang tayo dapat ng halo hanggang sa maging smooth na yung texture nitong ating mixture. At para makumpleto itong ating mushroom gravy, para mas maging malasa ito at para mas maging masarap, naglalagay ako ng Knorr pork cube. Dahil nga ang gamit natin ay pork burger patty, pork cube ang nilalagay ko. Isang perasong pork cube lang, ayos na to. So pagkalagay natin ng pork cube, hahaluin ko lang ito hanggang sa matunaw. At itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa makuha na natin yung gusto nating consistency o yung gusto nating lapot ng sauce. Ang importante dito, halo lang tayo dapat ng halo para hindi mamuo yung sauce. At kung sa tingin ninyo na medyo malapot pa, magdagdag pa tayo ng tubig. And at this point ay ready na to.
Ito na yung gusto kong consistency. Sampulan natin. O yan, di ba? Tama-tama lang. So, ang gagawin ko ay sasandok lang tayo ng sauce. Ilalagay natin ito dun sa ibabaw ng ating burger. At mas maganda kung generous tayo pagdating sa sauce, ha? At lalagyan lang natin ito ng chopped na green onion o na scallion sa ibabaw. Pang-garnish lang. Para sa akin, panalong-panalo to. Kasamang mainit na kanin, yan lang katapat niyan. Tara, kain na tayo! Sana'y may natutunan na naman kayong bago. I'm sure mag-e-enjoy ang mga kids dito sa ating recipe. At kung nagustuhan nyo itong ating video, huwag nyo kalimutang i-like at i-share, ha? Ayan, thank you nga pala in advance. At bago ang lahat, shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin na laging nagko-comment at nag-share ng ating mga videos. Hello kay Bulihan PNP Substation 1. Hi kay Witik Brownie, Fear DTDD, Rose May Ibno Hasim, at kay King Eagle. Hello rin sa'yo Mark Bautista, Saibong at Manang Biday's Kitchen. Hi rin sa'yo Cynthia Locsin, Mia Celestine Moranio, Shai Lowell. Hello rin Sheila Squad Gonzalez at Catherine Mati Mercauto. Hello rin sa'yo LL Haji Ali, Sergio Cowanco Jr. Hi rin po sa inyo John Maisel Rojas at Carolina Caloy. Hello Evangeline De Salisa R. Deo. Shout out din kay Serendipity 58 Mickey, Channel 1 at Alucard. At maraming salamat sa pag-comment mo, mga simpleng lutuin at Mark Mendoza. Yan, thank you lahat sa inyo sa walang sawa ninyong pag-comment at pag-share ng ating mga videos. At dun sa inyo na gusto lang ng shoutout, mag-comment lang kayo sa ating mga videos, magbigay lang kayo ng feedback o ng inyong opinion o mag-say lang kayo ng hi at okay na yan. Pilitin natin isama kayo sa ating mga next na shoutouts. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong lahat at dun sa mga hindi pa pala nagsasubscribe. Inimbitahan ko kayo na mag-subscribe na dito sa ating channel. I-click nyo lang yung subscribe button at i-allow nyo lang yung notification galing sa YouTube. Okay? Magkita-kita tayo sa ating susunod na video at hanggang sa muli.